What is up, K-Vibes? This is Valentine. And this is Johnson, and welcome to Kalinga Vibes Podcast! Yan! So, mandatory yung palakpak. kamusta ka na? Okay na, ikaw. Okay lang din. Okay, Busy proceed. na. Rush Busy hour. na guys, prelims na kasi. Ay, midterms na pala, midterms. May parang may maingay sa likod ng camera. Kaya nga, may ganito Naririnig bata. niya, di ba? Doon pa lang sa naririnig mo na yung bata, parang alam mo na kung Alam mo sino yung guest natin, di ba? Oo. I-describe natin yung guest Describe chart. ulit natin. Kasi, Mandatory yan nung last time, last episode, di natin na-describe. Kasi, wala. Kasi yung pinaka-guest namin, wala. Alam talaga natin. So, yun pala kuna meron siyang anak na maingay. Really, pa sa likod ng camera. Talaga sa likod ng camera. Oo. So, yun, I-describe mo siya. syempre, maganda. True. Matangkad! Very. Alam mo, pang model nga. Ano talaga? Diba? Parang, oh my God. Papatagalin pa ba natin? Huwag natin. Pakilala na natin si Kalinga Jam! Very sweet. Ayos na ba ako? Para ako dyan? Oo, kasama ko dyan. Ang ganda naman ng pagka-describe, pero medyo kulang pa. Ay! Ano ba? Pelikula mo pala. Kinapos yung Sinapa ko pala yung description, Wait lang. parang ano? Kailangan pala madami dapat. Oo. So yun, kumusta naman sa Kamusta atin niya? How are you? Sige. Talagang eto. Parang bagay siya maging podcaster. So, Ito naman, healthy and happy sa akin second pregnancy. Wow! May name na ba? Apa, mag-isipan natin. yan. Ba't kasama ka? Kasama ba? Suggest daw kayo guys sa comment section. Ay, ayan. So, kung naririnig niyo po, Narinig May ka naman, extra. diba? Meron pa kami May isang extra guest. kami, oo. Si Bunjing. Si Bungjing. Oo, so yun, first of all, syempre gusto natin mag-thank you kay Ate Jack, di ba? Kasi busy eh, di ba? Hindi rin Nasingit kami. Sumama ka na. Nasingit kami sa schedule niya. So, Kaya. So yun, yun nga, ulitin natin. Gusto natin magpasalamat kay Ate Jack. Kasi kahit busy siya, nag-phone lang siya. syempre. Very nag-break ng August. time. Nasingit yung podcast sa schedule. may singit. Pinilit lang talaga namin to. Tama. actually, ano po talaga ito, binikla po nila ako. Medyo nagulat nga ako, kanito na sila. Uy! Hindi naman nga, no? Grabe. Kami, nag-chat mo. Paano naman? Pasensya niyo po kasi pag Ilayo kami. Very good. Ang galing naman. So yun, ang pag-uusapan. Salamat. First time may magkamusta sa aming guest. Si JJ kasi wala. Si KJ wala na. Walang pakialam eh. Okay naman kami. Okay naman, so far, so good. bakit naisipan niyo ko invite? Ano meron? Siyempre. Hoy, ano Nakakalimutan ba namin? Tama. Tsaka, kailangan kasi namin ng mag... Siyempre kailangan namin may looks yung guest natin. Sarabay na! Ay, halika dito, Naglalaro tawag na ka. nga oh. Kasi wala kayo naiintindihan pa po kay tatay. Paglaki ni Raba, i-guest agad natin yan guys. Mga 13 years old. Hindi pag 3 years old. Grabe naman yung 3. Ang sasabihin pala sa inyo, banana. Yan. Punta kay Raba yung tawag. Ito kasi kung pasan sa Ito kasi Ate Jack. Mapansin Pag eh. talaga sa atin Jack ang guest, masisingit natin si Raba eh. Tama, true. Okay. So ano ba pag-usapan natin ngayon? Sige, simulan na natin to. Simulan na natin. So unang-una sa lahat, nakikurious kami. Nakikurious kami kung paano yung life na ang asawa mo is vlogger. Hindi lang basta vlogger eh. Sikat na vlogger talaga. Like, Kasama sa top subscribers. vloggers sa Philippines, Oo, diba? grabe. So, yun. Experience, yung, syempre, Thank you so much for that wonderful Ay, question. wow! Tamang budget! Yun. Actually, naman. parang walang seryoso pangyayari po dito. Well, actually, pagkamusta dahil bilang asawa ni Kalinga Prats specifically. Yan. Well, actually, bago naman ako pumasok sa buhay ni Kalinga Prats, ay isa na talaga siyang charity vlogger. Kalinga Prats. And, na-experience ko yung kanyang ginagawa kasi sumasama ako sa kanya before nung hindi pa ako nagbubuntis noon kay Habay. So, feeling is
sabi ko is, proud. Wow! I'm parang proud, hindi siya parang, proud ako kay Rab. Kasi knowing na marami siyang natutulungan, marami siyang, alam ko marami siyang plano sa mga tinutulungan niya sa mga beneficiaries niya. So, I'm here to support him on the way. Naman yung alam ko may yun. Ano ba? Nasagot ko ba nga? Oo naman, Yun. Tsaka, hanggang up until today, di ba? For like 4 years, more than 4 years na yung kalingap. Well, pa yung kasi di ba parang nag-start ang kalingap 2021. So, 4 years na. So, nung nag-start yung journey ng kalingap, and siguro, at nung nag-start din yung sa amin, at na-expose niya ako dun sa kanyang, gawain. So, ayun, parang, alam ko na kaya parang hindi na rin naman ako nahirapang mag-adjust, especially na naging mag-asawa. Kaya yun. Actually, tatanungin ko pa lang yan, kung kasi, syempre, nung hindi pa naman kayo, parang kanya-kanya pa kayong tension, pag mag-asawa na, di ba? So, parang hindi ka ba, yun nga, nahirapan mag-adjust kasi si Kuya Rab parang sobrang busy, madalas wala sa bahay pag umaga, di ba? So, hindi ka ba nahirapan? Hindi nga lang umaga maghapon. Minsan, may times na inaabot siya ng gabi. Depende sa lalakarin. Minsan kasi may mga malalayo. Especially yung ngayon, like bumabiyahe pa siya ng Kamsur. Abutin talaga siya ng gabi. Minsan abutin na siya ng late at night. So, at ayun nga, hindi naman ako nahirapang mag-adjust kasi nga, nung start pa lang ng relationship namin, though meron talaga kami iba yung separate yung sa work niya na may mga lakad ganun. So hindi na siya tulad nung mag-ano pa lang kami boyfriend girlfriend at nung mag-asawa. So syempre iba na talaga yung iba na yung so iba na yung aming ngayon yung galaw parang hindi na ako. Hindi ako focus na. Yung kinakabahan kasi ako makakagat pindot. Kaya nababother siya ganun. Nababother ako. So yun, kasi before talagang meron kami yung parang nung mga una, parang mas maikli lang yung sa oras nung yung sa vlog. Tapos, may oras lang doon, tapos lagi kami may date. May date night. Lagi kaming ganon. Pero ngayon, syempre, dahil knowing na mag-asawa na, meron na lang kaming schedule. Parang kailangan may schedule na. Hindi tulad noon na biglaan. Ngayon kasi, sa sobrang dami na, hindi na pwede yung actually, pwede, possible. Pero syempre, gabi-gabi na yung consider kasi. So ngayon, halos gabi-gabi na. Ngayon, parang pinaka-tugas na namin sa gabi. Before, kaya paano nakakalabas kami ng hapon, kasi nakakapag-lunch, pero okay naman. Wala namang problema yun sa akin. Kasi talaga nakapag-adjust naman ako. Saka alam ko naman yung workload niya. Alam ko kung ano talaga yung trabaho ng isang charity vlogger. At kasi nga, na-experience ko din. And happy rin nga ako na-experience ko yun and there are times na namimiss ko rin siyang gawin. Kasi parang, gusto ko rin yung feeling na nakaka-help ka dun sa ginagawa ng asawa mo. Kaya yung partner mo. Kaya parang kaya kung ano yung hanggang saan ako makaka-help. Ngayon, nag-help ako. Yun, kung talong sa mga babae, like sa angels. Kung may ka-contribute ko, nagpa-provide ako ng voluntary na, kahit di na nga po i-ask ni Rab. Oo, ganun. Ganun. Kasi parang yun na yung parang best na, parang yun na yung may provide. Very supportive wife naman. Grabe naman yun. Ganun talaga. Yes, kasi mahirap kung... Actually, mahirap talaga. Lalo siguro kung hindi ko yung naiintindihan yung trabaho niya, mahirap. Siguro, kung hindi ko rin na-experience yung bigla ako na ganyan. Lalo na kung ako yung klase ng wife or ng babae na gusto lagi ng atensyon. Magiging mahirap pero kaya nga kailangan dito, pag partner ka ng isang charity vlogger, nakaka yung busy mo, yung patience mo, understanding. At saka dapat mahalin mo din kung ano yung trabaho at mahalin mo yung mga Grabe naman yung pahinging supportive nun. Very supportive wife. Kasi mahirap kung ikaw ang asawa yung kontra niya lang. Mahirap yun. Mag-aaway na. So, yun ang kailangan. Siyempre, yun ang kailangan niya sa partner. So, talaga din ang best na dinipidupit siya.
Oh, tsaka feeling ko malaking tulong din kay Kuya Rap na ganun yung mindset mo, di ba? Kasi parang hindi niya isipin na paano si Jack, paano yung, di ba? Feeling ko talaga, syempre sa relasyon, kung joke, di ba kailangan niyo lagi ng time, di ba? So, nagbabago pala talaga yun kapag meron na, no? Oo, talaga. Iba yung adjustment lang, kasi di ba, syempre pag start, andyan yung, ano pa yan, ano yan eh, kumaga, yan pa yung mga kilig, Mga ganyan. Dapat sobrang caring time. Doon yan pa rin naman yan hanggang ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin na nabawasan. Pero kasi mas may mga priorities na. Kasi, doon kahit priority ang relationship, syempre. Pero kaya kailangan papasok yan yung understanding mo na hindi naman laging sa'yo lang yung Kasi kung para sa akin na lang lahat yung oras niya, paano naman yung sa trabaho niya, yung mga tinutulungan. So yun dapat intindihin na hindi laging sa lahat ng oras ay sa akin. So at some point ba nahirapan ka? Like after hindi. After marriage, di ba? Yes. Ako married. After marriage. After marriage, like kahit konti ba dumating sa point na parang hirap konti? Especially siguro nung nagbubuns ka una kay Rabay. Kasi parang siguro Parang need mo ng ganda na talaga. Kasi kung isipin parang ideally, di ba, kasi baka mawala ng oras isa't isa, parang gano'n. Yun, parang gusto mo lang na Parang tutok sa'yo. kasi feeling ko dati, hindi naman, siguro dati, hindi ko alam, pero dati siguro hindi ganun ka-busy, may time pa rin kahit pa paano na rest day, na kayong dalawa na nagbabanding, pag Sunday siguro. Pero ngayon kasi siguro, ewan ko, pag siguro kahit may lakad rin talaga, may mga events, di ba? Meron naman kami like for once in a week, may for us lang. Pero hindi siya laging nangyayari. There are times na may lapses na hindi namin nagagawa weekly. Oo. Well, actually, ewan ko, siguro, hindi pa ako mabot sa point na yung parang... Yung hirap na hirap. Oo, yung parang hirap na hirap. Maybe, it's just me, siguro talagang malawak lang yung pag-unawa ko. Na way na parang hindi siya naging big deal sa akin. Basta ako, alam naman kasi ni Rap, kapag meron akong concern, we talk about it. Ako talaga. Pinag-uusapan. Communication talaga. Kaya, important na talaga yung communication. Ako, pag yung feeling ko parang feeling ko talagang wala ng time, kasi lalo ng iba na, syempre family na kasi kami. Sasabihin ko siya kanya. Hindi ako yung tipo ng yung parang mang-cold treatment. Yung mga tahimik lang. Ako talaga, Straightforward. sinasabi ko. Tsaka ganun ako, alam niya yun, minsan lang ako mag-ano sa kanya, dito, parang, minsan lang ako magsalita or parang may concern ako. So, alam na niya kung paano gagawin. Ang maganda naman kasi kay Rob, yung action siya kaagad. Oo nga. May siya agad, kunwari may concern ako, na niya agad na. Tapos may gagawin na siya agad, tapos yun yung ulit, kaya may babawi siya, mga ganon. Kaya hindi, parang standard. Ngayon, Kaya parang hindi na, kaya kumbaga parang na-balance kasi. So, hindi lang parang ako lang, kasi hindi ginagawa mo siya. Parang naging give and take kasi kami. oo. Hindi ko maganda. Kaya hindi, tanda ako nahihirap. Hindi rin naman siya nahihirap. Kasi, ito ko nahihirap. Feeling ko factor din siguro na nakikita kasi kita as like strong woman talaga. Strong woman, Jackie. Hindi not in a sense na like kasi minsan Kasi kala mo ito guys. Baka na ito. Hindi naman ganun. Pero for on parang ayun nga siguro Sa mindset. grabe din yung so Kasi parang hirap din makahanap ng ganyang wife na True, hindi ganyan lahat din yung mind. Pero siguro it comes with maturity din naman. Oo, totoo. Well, actually, nasabi rin naman niya ni Rap sa akin. Yung parang, and kasi kami nagka-communicate na, nagpapasalamat siya sa akin. Hindi naman yung parang sobrang direct na thank you na, pero nanan niya na, buti ka nga, parang gano'n, sa dahilan niya, buti ka nga ganito, ganyan, at least, Parang nababalance. nasasabi niya yung sa akin. Pero hindi yung parang laging, hindi yung, parang indirect yung sabi niya. Parang, sabi, kasi may iba parang thank you Lord, ganyan. Sa kanya naman, ang way niya, sabi siya na, kunwari may pag-usapan kami, hindi niya sabi, tas buti ka nga, ganito pa, kaya parang hindi rin ako, nahirap, kasi hindi ganyan. Parang mas sweet yun. Indirectly, parang na-appreciate ka. Grabe naman. Ano kilig yun ng isang Jackie? Simple lang, pero di isa yun. Ngiti lang pero di bisa. Alawa ka lang. Pero yung look ko sasabi na guys. Ay, ganun pala yun. Oo. Kasi parang pansin nyo, hindi naman bukal si Rap dito. Oo. Talaga.
by action si Rab. Oo. Hindi siya yung basta kahit nga sa matampuhan, alam na niya kapag medyo na ako, medyo alam niya, ipanay. Tapos minsan, alam niya pag may times na naisa ko at hindi ako sa kanya, matingin siya sa akin, gagano'n ako siya. Parang paano? Kasi alam niya naiinis ako. Pero hindi ko naman ipapahalata sa amin. Hindi ako yung kasi tao. Sa public. Oo, yun naman parang nagagayak siya sa public. Kasi parang respect kasi, parang ang pangit naman awayin siya. Oo, totoo. Tsaka feel siya dapat nasa lugar din. Oo, nasa lugar. Parang alin ko lang na alam niya na, minsan nga, kunwari, alam niya inis na ako. Alam na, siguro, kilala ka na kasi, alam na niya yun. Alam na niya, kung saan siya tiyempo, nalalapit sa akin, tapos sabi ka, kita lang nga, ganun na siya. Yung pabulong. Pabulong-bulong na siya. Pabulong pala eh. Ganun pala. Oo, nga pag may sumaan ako. Sinabi mo kasi yun na, ay, hindi mo niya siya sabi, sorry. Ay, ganun pala si Bibila na siya ng ice cream, ng milk Ayun tea. pala eh. Pero mas si Rob sa private, kasi hindi siya, Oo. diba, hindi siya Hindi siya talaga open talaga. parang public display Pag protection. PDA. May times lang siya na sweet na, pero lang, limited, hindi siya yung talaga. Pero pag private talaga, dyan, labas ang lambing yung makeup kaya. Ganyan pala eh. Kala nyo maangas yan. Titiklop sa rin. Iklop din pala eh. Angas-angas sa labas padating sa akin, bigla ang dami nang nararamdaman. Uy! Pa-baby na ano. Papalambing. Palambing mo. Oo, strong-strong mo kanina sa labas. Na yan, sakto ng ulo ko. So palambing. Ganun naman siya. Naiinis ako Parang tayo. siguro makapasin din naman ninyo. Siguro sa mga views. Hindi siya ganun ka. Oo, pag sa labas, hindi na siya masyadong Siguro, tsaka ganun din kasi ako siguro. Parang hindi kami ayaw. Hindi naman sa ayaw. Pero hindi naman yung saktong sweetness. Pero not too much. Oo. Just tamang affection. Kung feeling ko, alam nyo parehas na balance ka. kung saan nilulugar So, okay kayong ganun eh. Kung sa mga nilulugar. Oh. Hindi naman so. Mas maganda yung ganun talaga. Kaysa naman yung Tama nagpipili sa... Sa Hong Kong baga. Ako, Sa trend. Nagkikis sa trend. Hoy! Tapos Mio. Thanks sila kasi habi ko. Tingnan mo dyan si Kakay, habi ko ako. Napapagano si Kakay. Nakahalikan na lang din Australia talaga. Grabe yung PDA dun eh. parang hindi kaya yun. Pag publish. Ewan ko, feeling ko kasi pag ganun, parang ang awkward dun sa mga nakakakita. Oo, yun. Hindi sa inyo, parang dun sa kanila. Pero ano kasi, syempre, hindi ko naman inaano yung iba, pero kanya-kanya kasi tayo. Depende, nakadepende. Pero sa akin kasi ganun kami. So, sa iba, ganun. Hindi ko naman dinidisregard o hindi ko naman parang dinadawal Ah. disrespect din sa iba. Pero kasi kami ganun na, hindi sa akin. So, yun lang. Mas kami ganun. Mas okay din kami sa akin yung ganun eh. Okay kami sa ganun, so ganun kami. Private lang. Oo. Kaya wala kayo doon. Uy. Sorry. Sino yan? Ako na lang ang kinaanan nito. Uy, siya ang guest, guys. Siya ang guest. Ay, sorry. Wala ano. Ay, wala na. Grabe naman yun. Isipin na kung ano yun. Wala Sino kaya yun? Ay, may magko-comment. Ay, grabe naman. Naka-white na sando. Uy. Wait, minsan black. Ako na naman guys, ang pinagditripan ko. Pulutan na naman. Kahit nung si Kuya Joy yung guest, ako yung inaano eh. Uy, hindi. Grabe ka naman. Hindi Minsan naman. lang. Pag bigyan lang kami. Grabe. Okay. Alright. So ngayon, gusto namin malaman. Na parang ngayon kasi parang nalaman natin kung ano, parang ano yung transition ng ating Jack from like jowa to like wife, yung kinasal-sala niyo na kiss. Gusto mo yung jowa. Jowa. Sorry. Girlfriend, Partner. Pag pwede Partner kasi, din naman eh. kaya, Girlfriend nga. Oh, girlfriend. Girlfriend to wife. Ganyan. So ngayon naman, kamusta sa atin Jack, ano yung mga ano ba, parang realization or parang struggle siguro na nung yung abang kay Rabay, What you mean? Pregnancy? yung pregnancy. Parang ano yung mga nabago mo niyan? Oh, Parang yan, sa yan. katawan mo nung during pregnancy, parang saan ka nahirapan? Oh, ano nahirapan? Yung mga naranasan Actually, I mo. think makaka-relate naman talaga dito most of the mothers man. Oo. Siyempre, unang-una yung sa emotional state, iba rin kasi talaga kapag pregnant ka, at lalo kapag lumabas na yung iba na, parang iba na kasi yung yung priority mo talaga, iba na, kasi talagang is anak na. Pero kung yung during pregnancy, yun, syempre talagang andyan yung hirap kasi talagang pinagdadaanan, kasi lahat ng mga naging pregnant, mga naging mothers nagdaan sa pregnancy, kanya-kanya kasi yan experience.
iba-iba. Meron talagang mas malala pa yung mga naranasan punta sa akin. Iba nga na-hospitalize ka. Well, thank God naman, hindi naman ako. Very healthy kasi si Ate Jo. Oo, pero ang struggle ko lang talaga noon is, alam na rin ng most of our viewers na, yun nga, ang hirap ng paglilihit period. Paglilihit period talaga. Tapos changes sa body. Yun, kasi sobrang yan ina-admire mo na naging pagbabago habang ka. Pero kapag lumabas na, parang there are times na syempre malulungkot ka rin sa changes. Pero at the same time, thankful ka na may inabas ka healthy din. Di ba alam mo parang nagparehong may negative and may positive sa naisip. Pero mas magpapasalamat ka pa rin sa positive. Kasi kung hindi mo rin naman, alam mo yun, parang kasi syempre may nabuhat na buhay na bata din sa natutunan. Yun ang pinaka-thankful ako. Kasi alam mo, malusog, madaldal na bata, ibo. Na alam kong marami rin siyang napapasaya, yung mga viewers natin. Kaya sobrang rin akong thankful na nabiyayaan tayo ng baby rabbi. Wow. Diba? Tapos, yun. Actually, hindi naman siguro siya yung struggle ngayon sa battery. Hindi naman siya ganun kahirap. Siguro thankful na lang din ako kasi may mga help din ako na nakukuha. Na yun, dito sa mga kasama sa bahay, dito, saka, syempre, marami kasi pamahal, nakakatuwa kasi marami rin pamahal din kay Rabay na voluntary din lang dyan na nag-help din, mga bumibisita dito, tutulong, alam mo yun, nakikipag-play, yung malaking bagay na yun sa amin. Tapos, ano pa ba? Yun, saka yung hindi rin naman naging yun nga, kasi mas napadali kasi nga yung mga helping hands, so hindi ganun siya masyadong struggle. Pero syempre, ang nadyoan ko na lang ngayon is yung tamang pag-discipline, yun yung parang inaaral ko. Kasi diba, toddler, syempre. First child. Syempre, meron pa akong, alam ko, meron nga din napapansin sa mga viewers na parang pinadala may mali or may tama kang nagagawa. Pero I think part of learning yun kasi part of learning talaga yun ng mga full-time moms, yung mga first-time mother, na yun hanggang sa makuha mo na yung tama. Tsaka hanggang sa maano mo na yung tingin mong mag-work sa iyo at sa family mo. Kasi diba iba't ibang iba kasi na yung standard yung iba yung pagpalaki, the way ng pagpapalaki. Pero thankful naman ako so far yung planong pangarap na yung gusto namin sa family namin. Tingin ko naman nagagawa na paano yung way na gusto namin pagpapalaki. Okay, yun naman yung importante talaga. Pa-feeling ko kahit, alam yun, parang feeling ko kahit sabihin ng iba na dapat ganito, dapat ganyan. Pero feeling ko kasi ang hirap, hindi mo kasi siya ma-apply kasi kanya-kanya yun nga, diba? So for me, kung ano yung tingin namin what's best for our child, what's best for our family, yung ginagawa. Yun yung maganda. Pero hindi naman kami close door na hindi nakikinig sa business. Pero siyempre, yung tingin pa rin namin best for us. Yan namin mag-work, yun yung feeling ko common misconception din yun na kapag nag-advise, dapat sundin mo. Yeah. Lalo na kapag galing sa mga parang mothers na talaga. Parang may isip mo na dapat ko ba itong sundin kasi mas may experience sila ganyan. Pero parang mas best pa rin kasi talaga kung ano yung naisip mong para sa future kasi naman yung kasi ikaw yung mother. Kung ano yung tingin mo yung mas okay sa kanya, sa dapat. Tingin mo nga yung mas best na sa kanya, yun ang gawin mo. Wala namang magulang, di ba? Pero na-appreciate ko yung mga nila, di ba? Yung mga appreciated ko yun. Pero wag naman yun to the point na parang inaano ka, parang dapat dinadown ka bilang nanay, huwag naman ganun. Gusto na. Kasi meron talagang, kahit nung before ba, meron ka mababasa na parang dinadown ka. Siyempre, lalo ng mga, yung parang first time mo kayo, parang feeling yung mga balik kang gawa, or baka rin, parang may mali ka lang na decision na parang medyo na ka agad, hindi sa simpleng bagay na yun, parang na-judge ko bilang mother. Kaya, well, hindi natin may iwas na sa social media. Kapag times na, sana, kapag mga ganyan, mas okay siguro ilang-positive way mo ka. I-address. Huwag naman yung, parang nanda-down ka ng isang mother na trying or parang trying her best na. Totoo. Tsaka yun, so, yun, be mindful na lang din sa mga sasabihin din siguro, no? Kasi,
Siyempre, kapag feeling ko kapag bago, di ba? Parang yung apekto nun sa emotional state ng isang mga, di ba, may yung postpartum. Oo, yan, yung mga ganyan din. Sa ganun, but thankful na lang ako, hindi naman sa akin ganun kalala. Parang, kasi syempre, normal naman yun lang. Parang, syempre, di ba, biglang shift. Mga times iiyak ka, kasi there are times na gusto mo mag-rest, pero hindi mo magawa, kasi nga, kailangan mo talagang i-attend to yung gift ng anak mo. Well, at least ang maganda naman doon, kahit like, may katulungan ko na pag-asikaso, like si Rab. Like, sacrifice din naman siya. Like, kunwari kailangan ko ng, tulong kami. Iisipin siya ng gano'n. Kahit pag alam na kailangan mag-rest, siya naman nag-asikaso. Well, salute naman ako doon kay Rab ng time na yun, nung lalo lumabas si Rabay. Talagang tulong kami. Hands-on talaga. Kasi, halayatan ng iba, nag-aalaga lang sa kanya si Ate Nelia. Kasi sa mga video, syempre, wasa tayo kayo mag-video. So, dapat na yung pero, wala naman po kasi ako videographer. Behind the scene talaga. Grabe sarili lang kasi sikat lang po ako. Sarili ka nila. Nalag na yun, may kinatalagang yung nagkakaroon. Pero sa lalo kapag dito sa bayan natin, lalo kapag yung tabi, kami talaga yan. Tapos, lahat pa may sakit. Kasi, syempre, ang anak, hanap niyang mother, talagang ako mag-aasikaso. Walang best. Pero, yun lang yung sa... So far, ang papasalamat ko nga, buti hindi ganun ka, yung sakitin sa thankful ako na hindi siya yung... Kasi, di ba, yung iba, talaga na laging kailangan nasa hospital, kailangan laging ganito. Kaya, sobrang pasalamat ko kasi, nung baby lang siya nakaranas kami ng yung talagang sakit. Grabe yung sakit niya, Nilablat siya ng... Ay, oo. Bahay wala kami. Wala akong tulog nun. Kasi nag-ubos si Rabay. Oo, kasi sumabay yun. Tapos, yung times na sinusuko niya yung gatas. Kaya kailangan, mabalik-balik kami yung titit niya. Palit ng gatas, mga ganun. Pero ngayon, okay na naman. Okay naman. Healthy na baga, ang daldal na. Nakingay na. Narinig din naman kanina. Kaya yun ang salamat kong healthy food. Part na rin siguro doon yung pagpapalaki niyo na hindi niyo masyadong kinulong si Rabay. Parang kasing sinana niyo din si Rabay sa labas na makipag-ano sa tao. Kaya hindi na masyadong sensitive yung katawan niya sa bacteria. Oo, ganun. Parang kaya hindi siya ganun. Parang yun din naman. Parang yung mga nakabanggit din na natutuwa rin sila na ganun daw ang pagpapalaki namin. Kasi, I don't know, kasi kami rin kasi naman nung parang open din naman kami dun sa nun, lumalaki rin kami, hindi naman kami parang kinulong. Kaya gusto ko, maranasan din ni Rabay, kung ano yung childhood talaga na, yung sa labas, nag-i-enjoy siya sa labas. Kaya nahayaan ko rin siya, kahit maghawak-hawak siya dyan ng dumi-dumi, na parang sa iba, parang, ay, ba't pinahayaan na dumi? Pero, parang sa akin, feel ko mas lalakas kasi siya dun. Totoo. Yung dumi-dumi dyan sa labas, yung nahayaan ko siya. Tsaka gusto ko niya ma-enjoy. Ma-enjoy niya yung bata. Pag pati kasi, pag pinigilan mo siya ng bata, parang dun na magkakaroon siya ng trauma sa adulthood. Yan. Paano yan medyo malalim natin? Usapin. Grabe na yung trauma. Psychology. Kasi pasensya na to. Pero kasi, parang unconsciously, yung bata, nagiging, parang kunyari, kapag naging may fit ka, unconsciously siya, nagiging, parang di na siya marunong maging, di na siya matututo maging open, gano'n. Kasi nga, during childhood, naging may fit ka. So, yun na, mag-build up yun over time. Kahit paano independence, balance. Yo, feeling ko mix. Kailangan din kahit pa ng konting higpit. Ano yun, tuturuan mo siya habang growing up, na alam na niya kapag sinabihan mo siya ng no, baka maano ka, pero gusto niyang i-try. Yun sa mga alam ko minor lang naman na, sige, try. Pag naano siya, I let him. Masaya mo na lang umiyak pag naano siya. Just stand up ba, gano'n lang. Ano naman siya, strong naman siya sa gano'n. Hindi ko siya yung baby ba, na kunti ano lang. Kunti ano lang. Ganun na agad. Tinatawanan pa ngayon natin siya po. Oo, pag nadada ba? Parang, tapos, kaya pansin mo, hindi siya naiyak agad. Kasi natatawa din siya. Kasi parang kung ano din ako kasi yung reaction ng... Oo, sinanay kasi siya. Reaction. Parang sa kanya, hindi na rin siya ganun ka... parang hindi sa kanya ganun ka, parang kalalim yung nangyari. Di ba dito sa reaction? Nang nilakita niya siguro. Oo. Kaya baga dati nung bata yung pag nagdadapa,
inaano na lang namin, chini-cheer namin. Bigas na namin. Oo. Kasi kapag, pag inano mo na, naiyak talaga siya, naante siya. Oo, ayoko siyang lumaki na ganun. Lalo na lalaki, panganay. Oo, that's Gusto ko strong. parang strong din siya. Strong kuya. Yes, magiging kuya na pati. Yo! Pinapasok na natin yun magiging kuya na si Rabay. Yes. Ay. So parang ang gusto ko malaman, parang yung experience mo ngayon namang second pregnancy, like meron bang Ano yung pinagkaiba? Oo, yung Doon pagkakaiba sa kuya nila. siguro. So, may kaba pa rin somehow. Lalo na syempre kasi diba, mahirap din yung labor. Ayun. Yung labor talagang kinakabahan naman ako. So, kasi kada pregnancy, iba-ibang experience din. So, praying talaga ako na talagang maging healthy with pregnancy. Tsaka yung maging pa rin yung safe yung delivery. So, ang ko naman ngayon, siguro, may readiness na compared nung, ready ako nung sa kay Rabay, pero hindi yun talaga kung ano yung mararanasan. Kasi nga, kasi experience ko na. So, kumbaga, may alam na ako sa pag-aalaga. Yun, so, parang more on excitement. Like, kinakabahan na rin. Parang, di ba, praying kami for a baby girl. Baby girl yan. Baby girl. Pero sabi ko naman, sabi din naman namin ni Rob, kahit lalaki o ako lang problema, basta healthy. Yun naman yun. Kasi kaya nag-ano ka ng baby girl, kasi sirang pangarap niya ng dalawa. Totoo? Kasi talagang plano namin, yung namin, yung pinag-pray namin talaga. Ideal, gusto namin namin. Panganay is boy. Binigay ni Lord, kasi sobrang thankful kami. Kaya ngayon, parang nung tayo lalo na lumalaki sa Rabay, mas sweet sa akin si Rabay, tapos nasa Lucia. Parang siya. Pag lalaki talaga, mas malapit sa mama. Lalo parang, sabi na, pagbabaya, sa bala, kanina pa lalambingin, dalawa ko na si Rabay. Parang gusto rin niya ng parang princess niya, yung baby niya. Kaya parang gusto niya girl, kaya kami ng girl. Pero kung hindi, hindi gaya, dumami ka, kasi dumami. Hanggat may girl, hanggat walang girl, so wala ka may ganyan. Ayaw ko na. Pagod na ako ulit. Kasi sa amin, nagana talaga siya, pag isa pa na, kinakabahan ako, paano kung sunod-sunod na boys? Wala na, dadami talaga. Basketball, magiging isang buong team. Basketball team talaga yung bubuli natin. Di ba? Gano'n. Pero, syempre, naintindihan ko naman yung side kasi di ba pag daddy, gusto rin talaga ng tatang kids. Maganda rin kapag may babae. Na yung binibig. So, parang ilan ang ideal, Tatanungin ka pala sana yan. yung idea, kung ilan yung gusto nyong anak, gano'n. No, talaga. Pag yung lalaki o bae, tama na. Ganda na Parang dalawa. Dalawa. Pero ako kasi lumaki ako sa malaking family. Oo nga kapatid. Masaya talaga na marami. Masaya. Ako nahihirapan. Pero sa nanay kasi. Sa nanay parang, ako talaga, at kung isipin, kung talaga sobrang dali lang for me, na yung talagang isang push mo lang. Kung malaiyabilyan niya po tayo. Kung gano'n, di ba? Yung isang utot lang. Lumabas na, pero sugobi yung labor ko kasi ng kay Rabay. Hindi na. Natatakot na nga rin sa akin ng si Rab kasi parang tagal ko daw bago yung binaba. Malaki din kasi talaga si Rabay, di ba? 3 kilos siya. Doon kasi syempre first time ko ngayon nahihirapan din ako. Tsaka, siguro pag marami, hindi ka na mahihirapan. Sabi na nila. sabi na lang kasi may experience sa bilis na daw. Parang inano nila ako na dumami pa. Parang inano nila. Pinupush talaga na dumami. Let's see kung magbago. Pero si Kuya, ilan ang gusto niya? Gusto ni Rab 3 to 4. Oo, same naman. Maganda rin. Mas maganda rin kasi talaga pag medyo marami. Gusto niya nga. May sakto lang, gano'n. Kasi Tagalog pa nga, pumbas pa namin Tagalog. 6? Urik. Grabe. Origin. Hirap kaya. Oo. Hirap. Tsaka yun, di ba? Masaya. Na-imagine pag masaya talaga. Pag marami na. Parang lively talaga yung house niya din eh. Di ba? Kasi kami magkakapatid, kami lang. Okay na kami. Oo, grabe Kami lang ang magkakapatid. Dami namin. Feeling ko kasi, kaya gusto rin nila ng marami-rami. Kasi di ba, sa inyo, so lalaki siya, siguro gusto rin nila. Litas din kasi yung gap namin, malayo yung mga gap. Si ate lang malapit sa kanya, tahimik. Tahimik ko, tas babae. Siguro nagpapangarap din siya ng medyo mas marami. Tas okay din yung yung parang age gap ni Rabay, tas yung soon to be kapatid niya. Kasi, babae yan. Yun ang namin.
Yan ang... Feeling ko babae yan. Baka gusto niya ipag-plus na lang, 4 plus 2 na lang. Lumami! Hindi, sa akin naman, yun talaga yung gusto ko lang, yung gusto niya. Pero kung anong hindi, kung di ba ni Lord, Malam mo isang buong worship team pala. Eh, dami niya. 6, 7. Let's see. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Pero hindi ka naman close sa idea Actually, paano. hindi pa naman ako yung totally close sa dalawa. Pero ako talaga, dahil nga lang sa yun ang Na-feel Parang mo. na-experience mo. Parang natatakot ka lang. So, ako naging dumaan sa gano'n, parang hirap. Ganun. Pero hindi pa naman ako sarado sa... Sasanay ka niyan. Mako-convince pa to. Pinupush din na naman. Pero mako-convince pa to. Makakonvince pa to, guys. Comment nyo na ilan ang gusto nyong anak niya. Ay, grabe naman yun. Sila Ipabingo. ang nag-decide na. Alam mo ba, karga na lang to. Sure, last week lang o bang weekends nagsabi si Ram. Nag-ano siya, nagtatawagin siya. Ano, last na ba yan? Yeah. Kung gusto pa eh, kung gusto ka. Balik ka di pa ako nakakanak. Parang gusto agad sundan, ano, pag Nag-ano siya, kasi parang Nag-ask feeling lang niya siya. na kayo po na, nag-ano siya. Tapos parang ano. Pero ang Hindi ka lang, hindi ka lang siya, hindi naman niya ng topic namin. Parang, Ang random. random, bigla. Last na ba yan lang? Parang siya din kasi nga, chinecheck niya kung if kaya pa ba. Oo, Pag nag-ano self siya. nag-ano siya. Yung iba kasi parang gusto lang talaga mag-anak na mag-anak eh, no? Kino-consider din naman. Oo, yun yung maganda. Ayun na yung maganda eh. Eh, talaga maganda talaga. Pag nagko-communicate kayo sa mga ng bagay, hindi lang decision ng isa. Kasi, di ba, pag mag-asawa na, as one kayo. Oo. Oo. So, sa mga ganyang bagay, kahit sa family planning, ano rin dapat. Asawa na nga nagkakampi, naging kalaban mo pa. Dapat hindi ganon. Totoo. Yaw. Alright, masunod ka. Oo. Ang haba po na sagot mo, okay lang ba? Sa ngayon, sa tingin mo, ano yung advice or siguro advice na may bibigay ka sa mga nanonood, siguro yung mga first time mom, Or sa mga gusto maging mother. based on your experience na, pwede mo sa kanilang advice ba? For me talaga lahat ng decision, lalo sa, pag mag-asawa na at pagbubuo ng pamilya, pag-pray niyo yung magiging, yung sa lahat about sa family mo, kung ano yung gusto mo mangyari sa family. Number 1, try pag-pray niyo yun. Tapos, hanggang saan dyan na, lahat ng, sa decision, sa health niyo and everything na about sa family, yun, pag-pray. Tapos, priority, syempre, pag iba kasi, syempre, sa iba parang sabi, di ba, kapag nagkaroon na ng anak, parang yun ang pinaka-priority anak. Pero, biblical naman, ano pa rin, first si Lord, tas asawa. Then, parang hierarchy na, sunod yung anak. Pero di ba parang sa atin lang mga nanay, parang laging mas priority natin. Medyo hindi na iwasan na mas ano natin yung anak. Kasi di ba parang bubuhat lamang. Laging sa'yo. Pero syempre, parang siguro balance pero ano pa din, huwag palilimutan na may priority ka, responsibilidad sa asawa. Ganun. Tapos, sa pagpamilya na, sa asawa mo, dapat andun yung respect, love and respect, saka always communicate with each other. Kasi mahirap yung parang, meron ka na palang concern, meron ka na palang, alam mo yung kinikim-kim ka na pala dyan. Hindi mo naman sinasabi. Tapos, even-event out mo sa ibang tao. Ayaw. Sasabutin kayong mag-usap mag-asawa. Mag-asawa. Mag-pray nyo yan. Kasi, ang hirap kapag, kasi kanya-kanya tayo na di ba? Kung kanya-kanya tayo ng POV. Pero nagkanya-kanya ng ano yan. Kasi pag-opinion yan Nari ako nag-share ako kayo. Yung drama ko. Maging one-sided pati kasi. Lalo kung mag-share ka sa friend mo or sa family mo, syempre mas Nakapiyan sa'yo. Mas ano yan sa'yo. Syempre, dapat kayong mag-asawa ang mag-aayos ng mga bagay-bagay na tungkol sa pamilya. Yung walang masamang humingi ng advice dahil sa mga humingi na sa mga pastor yan sa amin kung sa amin kasi walang masamang humingi ng advice pero at the end of the day sa inyo yung ayaw magsiset. Choice niya talaga. Kayo mag-aayos. Kayo mag-fix. Yes, i-fix. Kung niyang i-access sa iyo. Yun, para hirap kasi pag maraming magme-medal sa relationship. Ay, ang gulo. Magulo yun.
Kayo lang mag-aayos ng pamilya nyo. Kaya nga kayo nagpamilya kasi kung mag-separate na kayo nang bahala sa pamilya. Yun ang sa akin. Oh, maganda na nabanggit yung kumbaga kahit paano. Kasi ewan ko, madalas yun sa mga pamilya nakikita ko na yun nga, katulad sinabi mo na kapag may anak, yun na yung focus. So parang napapabayaan na yung relasyon. So ang ending tuloy, ewan ko, feeling ko nangangaliwa. Hindi, minsan ang ending na talaga miscommunication kapag laging tutok sa anak. Ganyan. Kasi madami mga nakikita na parang puro anak, ganyan. I mean, like, puro anak yung sa isip. Iba kasi talaga pag mother ka, naiintindihan naman na kasi iba talaga ang motherhood na. Alam ko makarelate ang mga mothers natin kaya na iba talaga kapag parang anak na kasi natin ang sentro ng life natin. Pero let's not forget, meron tayong asawa. Ganun. Na kailangan din tayo niyan, meron tayong responsibility sa kanila na yun, dapat maapunan din natin yun. Tago yung Mas maganda nga, balance balance. Kasi mahirap kung lahat puro, kasi yun yung mga ng biyang butihin ka na, diba? Parang dapat provide lahat. E paano naman yung asawa mo? Pala, hindi mo na napaprovide yung pangangailangan niya. Tapos mayroon na pala siyang, hindi mo na napapansin, may problema na pala. Kasi hindi mo na siya, wala na kayong communication, hindi na nakakausap, hindi mo na kayo basta na yun, parang napapabayaan mo na ngayon. Yun lang mapapabayaan din kasi. Tsaka feeling ko nature din, pati din ba, ng lalaki na hindi masyado magsalita. Oo. Diba? Nature, hindi sila yung ma-open na. Dapat mapansin mo pa. Ikaw yung parang, sa amin talaga nila, ako rin naman talagang magdalas nag-initiate ng mga sarap mga though na siya, pag minsan yung topic kami, pwede like din sa may times siya. Pero mostly ako talaga, ako yung mas vocal kasi. Alam ko, alam niya na siguro. Oo, halata naman. Halata naman. Kasi parang hindi ba parang siya sabi na sila may introvert, yung parang mas gusto may time ng make me time, parang gusto sa PC lang. Pero mahalata mo din sa kanya kapag may naiisip, maraming kulala na. Kasi nakausap ko siya minsan ba na pala yung nasa isip. Kung nag-uusap kami, biglang wala na ako kausap. Tulala na siya. Iba yung nasa isip. Kasi dami niyang nasa naiisip. And hindi na kaya, hindi na papasok yung yung responsibility ng wife. Yung ibig mong sabihin na, hindi kayo pangangailangan yung husband. O sa akin, dapat matulungan ko siya. Sabi ko siya doon, kung baka may offer ako, may gagawa ko for him. Napaka-ideal naman ng relationship nito. Kaya nga, parang naiisip ko, ganda lang ang relasyon nito. Sana. Hindi na, siguro lang talaga. Pero hindi naman kayo, di ba, ganyan agad? Parang, syempre may mga problema din. Pero hindi, may mga nangyari din siya. Oo, pero siguro kaya yun ang pinagpapasalamat ko rin na open kami sa pag-uusap na. Saka, yun nga yung sabi ko sa inyo na nagpapasalamat na din sa akin. Hindi ako yung parang, hindi na kami dumaan, alam mo yung start of our relationship, hindi na kami dumaan sa yung parang mga petty things pinag-aawayan. Alam mo yun, yung parang pagting kampo, hindi na kami dumaan sa ganun. Siguro, I'm not sure sa maturity na rin sa mga bagay-bagay, I guess, siguro, experience na hinintay sa lahat na about life. Hindi na kami dumaan sa ganun, parang, yung naging smooth, parang hindi naman totally smooth. May naman, pero yun nga, dahil nga open pa ako, usap kasi, kapag meron akong hindi, pinasabi ko sa kanya. Tapos, pinifix niya na agad. Yun yung maganda talagang may action siya agad. Hindi niya ako yung, parang alam mo yung matigas ng, parang iba-ibang kailangan. Siguro kasi, na rin, mature na rin siya yung timing. Na, di ba yung iba parang sabi niya parang paulit-ulit. Wala rin kami naman duman sa parang na work on namin siya, start na lang ng relationship. Kasi bago kami pumasok ng pag-aasawa. Ganun. Hindi rin kami nahirapan. Kaya kung mapasin yung bilis din, di ba, naging asawa niya agad. Tapos okay, smooth pa rin. Parang ganun. Talagang hindi siya about sa minadali, pero talagang sure sila kasi na sila talaga. Oo, ganun. Hindi na kami, basta alam mo yung wala ka ng pagdadala-dalawa. I don't know kung may makaka-relate sa akin dito. Ay, parang itigil na natin. Kainin? Tigil. Cut?
Basta gano'n. Hindi ko naman sinabing perfect yung ano namin. Wala naman kasi perfect. At saka, hindi ko pa rin masasabi ngayon kasi di ba, ilang years pa lang hindi naman kami married, marami pa akong tagdadaanan. Pero, andun naman kasi kami sa ano eh. Kasi, gusto natin talaga maayos at ma-work yung family namin. Ayaw namin nang dumating sa point na, ayaw namin yung, alam mo yun, yung pamilyang magulo, yung away na. Hindi rin kasi siya good environment para sa anak mo. Yun ang ginaanan ko ng pera. Ayaw ko lang. Basta, alam ko maintindihan naman ako ng mga kapwa, mga roaster, yung mga pamilya. Yung na ano, gusto na nandyan yung loving family yan. Tsaka yung kaming example as well. Kasi nakikita yan sa parents, naging yung loving. Ayoko naman na nakikita sa aming example, lagi kami nag-aaway. Kasi dyan nagsisimula din yung ano eh, dyan nagsisimula yung... Nakaka-apekto pati yan, yung environment na ganyan sa anak. Kaya, yun, as much as possible, work on namin yan. Ganun. Makasipin ni Raban niya na, ayoko na magpamilya kasi ganito pa lang ano. Yan kasi yun, sila kasi yung pinakaunang titingnan ng mga anak, diba? Yung syempre yung parents. Yung para maging model. Kayo mong kasama eh. Diba? Yeah. Kaya ayoko din yung sabi nila kapag ang nanay, tingin nila lagi sila yung akong nangyera daw. No naman, so far, thank God, hindi pa naman. Hindi pa. Okay. Wala pa. Tingin ko naman, hindi ko rin masabi, pero so far, hindi naman ako abot sa ganito. Kasi hindi naman ako, kasi personality, personal, hindi naman talaga ako ganun. Tsaka wala namang nag-trigger sa akin din ganun. At kung hanggat, nandun din same kami ng pacing nila, same kami na, ano namin sa family, hindi naman siguro kami abot sa ganun. Basta, ano kami sa same goal namin, sa family. Yun din yung problema. Tsaka parang di ka rin naman abot sa pagiging bungangera kasi kapag pag about disiplina, si kuya na yung nagaan eh. Parang siya na yung nag-ano kay Rabay. Kaya di mo na need magsalita pa. Parang tamang ano lang, balanse lang, ano kasi, parang balanse rin kami na Rabay. Balance na talaga kayo. Nag-aawat ka? Hindi ko masabi. Siya yung sa kanya yung first warning. First warning sa akin. Asa yung first warning? Rabay, ganyan. Siya yung nagsasaway sa mga. Ano kasi diba, lalaki, parang pabebe siya sa akin. Parang artist sa akin. Pag si daddy na niya, nag-know now, bilisan. Nag-emote na lang siya. Nagluluha na siya, bigla din niya alam, nagluluha na siya. Hindi na siya nakakaano. Pag si daddy na niya, oo nga, nung papunta kami sa Manila, mag-know lang, nag-iiyak. Hindi siya iyak na maarte eh. Talagang iyak na seryoso. Tamang ano ako, pero sirab-sirab yung sa ano talaga. Kasi mas may authority, parang mas ano sa kanya si Raba eh. Tsaka boses ni Rab, diba? Feeling ko naman, pag baby girl, sa'yo naman takot yun. Ganun kasi yun eh. Ganun yun eh. Takot ka ba kay papa mo? Hindi. Kay mama. Di ba? Parang ganun nga yun. Ganun eh. Pag babae, mas ano sila sa mother, parang mas takot compared sa daddy. Kasi pag daddy nga, princess treatment yan. Kasi kay daddy, ano din. Si daddy sa amin ang disciplinarian, pero parang medyo mas ano yung kay daddy, parang medyo bibibig ka sa tatay. Pero pag si mami na takot ako doon. No. Kasi minsan si mami, parang bihira lang. Sa amin kasi pagbabait. Si mami kasi bihira lang, pag minsan lang yun, pag nagalit na niya, nakakatapat din naman. Makakatapat din pag mabait. Oo, tapos biglang magalit. Din nga mahirap, di ba? Pag natagalit yung mabait, parang grabe. Kaya huwag niyo akong gagalitin. Lagi ka lang kung galit, papansin ka. Di ba lagi high blood? Ay, Oo. hindi, ikaw ko yun. Uy! Nagpapal pa nga. Isisi ko na naman kami. Ito naman tayo. Siyempre, di ba, sa yung parang buhay na married ka na, pamilyado ka na, parang nakakahinder ba yun sa'yo? Sa mga gusto mong gawin sa buhay mo? Ayaw nga. Ano yung mga gusto mong gawin before? Na parang... Like, pinanan nyo ba na pagkakasal ninyo, buntis agad? Like, magkaroon agad ng baby agad? At pinanan nyo talaga? Pangarap na rin. Parang gusto na rin talaga namin na magkaroon ng anak. Pamilya. Ready na talaga kayo. Okay. Kasi di sa meron na rin, I'm not sure. Siguro, like siguro. red. Ano yun? Ganon. Pero yung sasabi mo sa plano, sa life, actually, nung, hindi ko lang kung parang nabagito siguro ito before sa vlog ko. Nung kami as boyfriend girlfriend, meron talaga nun tayo na dapat aalis ako.
Parang for my career. Okay. For my career. Yes. Kasi iba ang ano ng career ko, wala siya dito. Parang hindi ito yung Ay, bibili nako. Hospitality. Kasi diba, gets niya. Eh. Kasi iba yung ano ng career ko, hindi siya dito. Meron daw, pero napag-usapan namin siya. Na, kasi kung ano nun, is either kung aalis ako, parang napag-usapan namin siya na sabi niya, stay na lang ako dito. Stay ako dito. And napag-usapan namin kung ano yung plan. Parang sabi niya, mag-stay ako dito. Tapos kung gusto nga, alin ako sa Kalinga. Ang ano ko kasi, tiwala naman ako kay Pam. Sa plan na yun. Hindi ko naman, kasi nahirap kung hindi kasi ako nagtiwala sa kanya. Hindi di parang, baka sisihin ko pa siya, ganun. Yung parang hindi ako naging dahil hindi na ito yung career na. But, at the end of the day, nung naging alam ko, thankful ako na yung decision namin, tsaka yung pag-usapan namin, thankful ako kasi yung result na yun. Okay, maganda. Pero kahit naman siguro hindi yun, kasi, parang parang nagtiwala ako, sinuportahan ko yung niya. Yun, tapos parang wala naman ako naiisip. Actually, ngayon, masaya na ako eh. Masaya ako sa kung anong meron ngayon. Hindi na ako yung parang yung sa career-oriented na parang sayang pala. Sana pala Isip mo ba? Hindi, kasi happy na ako sa kung ano meron. Kaya andyan na yung pagiging, yung motherhood, kasi family. Tapos, yung mga naiisip ko nung dati na parang feeling ko, ideal lang for me. Magagawa pa siya, na-apply ko na siya rin sa na di ko isipin. Kasi noon, more on parang anong tawag doon? Worker mindset. I was a worker mindset ko talaga. Tapos parang on career ako, gusto ko ma-intake ko, na-experience ko din. Kaya nag-try ako na ibang work nun. Tapos parang may timeline ako sa ko nun. Na pag bumalik ako dun sa Manila, yung time na yun, nung bago kaming nila, nung nagpagkakilala na kami, parang may timeline ako na after ito, mga few more months or like a year, mag-aalis na ako. Alis na ako ng Pinas. Bansa. Paano ko mag-ibang bansa? Paano ako ng bansa? Parang gano'n ang timeline. Parang may na ako noon. Talaga, so everything has changed na. Mabago. Yung nga sinasabi na, iba yung will. Iba yung plano mo sa buhay, pero iba pala yung mangyayari sa buhay. Yun, so, yun yung hindi ko na ma-explain lahat ng nangyari, pero yun kasi talaga yun, napag-usapan namin, hindi ako umalis. Parang nag-match yung kagustuhan din. At the same time, kagustuhan ko rin naman natulungan siya doon sa mission niya sa Atikain. Oo. Kasi iba rin yung saya. Alam mo yung, iba rin yung saya na naibigay nun, na nag-contribute ka din sa Nakakatulong. tulong. Nakakatulong sa mga beneficiary, especially nung sumasama ka ako, may kita mo yung smile on their faces, yung parang may hope. Iba rin yung parang iba yung achievement. Parang iba yung fulfillment din na siguro mag-gets nyo rin yan. Alam ko sa mga kayo, sa mapanood nyo rin naman, mga viewers, yung parang di ba pag nakikita ang may hope doon sa tao, parang dati, fulfilling, parang ginamit ka parang matutuwa ka na rin talaga. Kaya parang pag may fulfilling din, saka sobrang happy ako na naging decision ko. At the same time, ito na yung bunga. Talungan niya, dito. Mas nag-boom pa. Mas marami na ngayon natutulungan pang kayo. Mas marami na natutulungan. So, thankful lang. Grabe ang dami ng natulungan. Oo. Sobrang dami. Imagine yun, parang yung ibang beneficiary harating nilang ibang bansa. Di ba? Parang, matutuwa ka rin talaga eh. kung iisipin mo, parang siguro, nung hindi pa nila kinakilala, parang not even once nagpasok sa isip nila na harating ng ibang bansa. Not even once. Gusto lang nila siguro makasurvive, ganyan. Pero nung parang nabago yung buhay na, uy, diba? Singapore. Ganun din yung naging contribution nun sa amin, sa life natin, sa family din ng sa family naman tulong, ng Kalingap. Diba, na dati kala mo sa single step na kala mo maliit na bagay yung nagawa mo sa kanila, pero sa kanila napakalaking bagay. Eh, yun. Sobrang thankful ako na sinuportahan ko yung maganda na yung naging takbo.
Tsaka, di ba, hindi naman lahat nag-vlog eh. Oo, yun ba? Sabi ko, ito talaga yung pagtulong na. Tsaka, yung admiration sa family, nung start pa lang kami, parang tinitingnan ko na, kasi di ba, hindi naman, di ba kasi kayo Christian family naman talaga kayo na ako may mga naging friends din akong Christian. Pero hindi lahat ng buong family ay Christian. Parang mga friend, lang. Hati-hati. Nagkaroon din ako ng barkada ng Christian family do, pero iba ang setup nila sa ano yun, basta may ganun. Tapos naano ko na, ganito pa rin pala ano nila, ganito ang buhay. Tapos sobrang nakaka-touch din na parang, alam mo yung selfless in a way. Na parang tututusin, di ba, kung tayo sa mga worker may sa pinulong sa atin na hindi parang kasi ikaw din sa test kailangan natin. Sa kanila, kapag may bigay, tulong, tapos hindi nagdadalawang isip kapag tutulong. Kaya sa maraming admiration ko, lalo lang sa kakilala ko sila, yung sa pagiging soft-hearted ba? Sa mga tao. Yung kahit kamisan, parang magdadoubt ka na doon sa hinihingi tulong ng iba, baka lang ito, baka scam or pero yung nagdadalawang isip naman. Bigay din mo Parang sa kanya, nakatulong siya na yun kung ano gagawin niya. Ganun ang mindset niya. So sa kanya, kung yung nakapag-tribute na siya, nasa sa kanya na yun. Parang gano'n siya, kahit sa trust na pinibigay niya sa tao. Basta sa kanya, legit yung minibigay niya. Nasa sa kanila na yun. Kung ibabalik or... Gano'n. Maganda yung ganong mindset. Kaya doon, adaan marriage ko din doon sa family. Lalo yung kay Rob, yung nakakasama ko siya. Kaya sabi ko din talaga, ito, alam kong good decision yun kung binigyan ko rin ng naging kami ni Rob Chance. Tapos kasi nakita ko yung heart ba? Diba? Beautiful yung heart. Ito yung heart. Cute Golden Hearted Award. Hindi, ganon. Kasi di ba, parang iba kasi kapag pag lalo na nung syempre yung sa past and everything. Iba kasi kapag may yung tawag doon, yung bihira lang pa rin kasi makakilala ng mga ganun. Na pure, na parang alam mo yun, yung basta may hangarin sila. May hangarin talaga na genuine yun. Genuine. Bihira ka lang maka-meet man nun. Tapos, hindi ka na, parang yung una pa yung talaga, natotoo din talaga. Totoo talaga. Kaya, diba? Tapos, nandyan na sa mo, parang, nandyan na, kaya parang gawin mo na nagsuportahan mo, nagtulong ka. Ganun. Tapos pati ikaw, alam mo yung influensya na sa akin nung start kami, hanggang sa maging mag-asawa kami. Influence dyan sa akin. Tapos parang niyakap ko na rin yung na yun, di ba? Ganun. Kaya hindi rin ako nahirapan. Sa pag-asawa. Pero maganda kasi yung ganung mindset. Talaga na, parang feeling ko ang ganda kapag yung pares kayo merong yung kind heart na willing talagang mag-reach out para sa iba. Parang feeling ko ang sobrang rare na ngayon. Kasi di ba usually naman mga tao selfish talaga. Meron sa sarili lang. Pero yung isang tao na magbibigay sa iba, mag-reach out, di ba? Parang, hindi lang pati ba sa reach out, like yung bigas, like grabing tulong yung buhay talaga yung nababago. So nakakatuwa man din. Ayun na sinasabi ko na hindi naman lahat yung nakikita sa vlog. Yung mga personal kahit mga kasinong connected sa family, labit na lapit. Matutuwa ka na ito talaga, itong tao ito, bukal sa share hanggang sa kaya niyang ilabas. 50 off na individual. Hindi lang monetary, di lang disapprove. Tapos, di ba, yung meditation, napakalaking bagay. Ay, laking bagay. Sobrang ang daming gusto mag-aaral, di ba? Doon din ang mga scholar. So, fulfilling talaga. Sobrang natutuwa ako. Sobrang happy na. Alam yung happy heart. Kaya happy na rin ako kung talagang meron na yun. Hindi ko na kung di ko pa tinanong pa, hindi ko na naisip about career. Nawala talaga sa utak. Kasi ang focus ko na rin ngayon, kung ano yung ni Rob, doon na din umiikot yung talagang support na. Tapos natanong ako, kunwari, di ba, kayo, yung buong team ng Kalingap, di ba, kunwari may tinutulungan. So, may nare-receive sila. Sa inyo, ano yung nare-receive nyo?
Like, yung parang... Kunwari, yung mga beneficiary niya, di ba, tinutulungan niyo, di ba? So, ano yung nai-receive niyo naman pabalik sa kanila? Hindi naman kasi yun sa, yung parang yung gratitude. Ayan, Gratitude, parang, kasi meron sa kanila na talagang, kung ano yung kaya lang nilang may bigay na pwede sa pag-asikaso, ganyan. Tsaka alam mo yung, minsan nga na rin ako, parang unending na yung pasasalamat. Yun, parang yun yung in return. So actually, hindi naman kami naghahangad na, parang, na dapat ganitong gawin mo. Parang ayaw naman kayo naging robot. Control na. Ayaw naman control yung life mo. Pero ang sabi lang, ang lagi-lagi pinapaalaan sa mga, doon yung sayangin. Oo, yung opportunity. Sayangin. Tsaka pag nabigyan ng kayo, parang alam mo yun, ito na yung chance ninyo. Parang ako, let's not waste it. Parang gano'n. Grab niya. Grab it mo. Tapos, tulungan nyo rin ang sarili mo. Alam mo yung, importante. kung talagang binigyan ka, kung kaya mo palagin, palagin mo. Kasi minsan, di ba, parang pangit kapag parang pag tinulungan, parang nakadepende na lang din. Diba? Parang hirap din ang gano'n. So, feeling ko isa sa mga return din. Hindi siya more on tangible things. Pero, di ba, yun nga, yung pagiging masaya nyo kapag nakikita sila na nagsasuccess. Feeling ko, yun na yung isa sa return talaga na, parang, lang, pure lang sobra. Fulfilling. Very fulfilling, ha. Yun talaga. Mag-spend po tayo ng kindness, guys. Huwag tayo mag-spend ng mga hate. Tigilan nyo na yun. Yes. Even in words, ha? Oo. Simple yung words, akala natin. Akala mo sa kanila, di ba? Lalo ngayon, sa generation ngayon, akala nila, cool lang. Nanasalita ka ng ganito. Pero sa iba, napakalaking impact. So, let's always spread the positivity. Huwag tayo Yung mga zombie pala ako kasama. Hindi mo naman alam. Ano yung zombie pala? Ganito pala. Di ba? Kasi parang sa iba kasi kala nila, hindi ba, parang lalo na sa mga tinatawag nilang keyboard warriors. Ay, oo. Yan din ang sinasabi ko ng pros and cons din ng submit, diba? So, totoo. Parang kala nila just because pinablik mo yung about, for example, it's your public birthday. Pag pinablik mo yung post mo, they are like free to like mag-comment. I-say kahit anong gusto nila. Kasi na-public mo, pero hindi siya maging free. Hindi siya yung freedom para mangiwar ka ng Oo, tsaka, hindi siya. alam mo yun, parang feeling ko, iba-iba din kasi talaga ng perspective, di ba? So, kung nakaka-relate ka, okay. Kung hindi, huwag mo naman. Oo. Tsaka, better yet, kung tingin mo talagang may kasabi-sabi yung hindi maganda, sarili din na lang na. Or pag-isipan talaga bago mag-comment or mag-say na kahit ano. Especially, alam mo, minsan may mga nakikita ko, grabe din yung pambabasyon sa mga beneficiary, di ba? Parang, naawa rin na ako eh. Diba? Kasi, di ba, ako, knowing naman na lahat naman tayo na-experience na bashing na, like, me as well. No, sabi ko, ako kasi noon, kung bagang hindi maturity-wise, kung ako tulad nilang mga bata pa, pwedeng maingat ka sa lang. Sabi ko, ito tinakaya. Kaya nga andyan yung mga kuya, ates kami, nag-guide sa kanila na natin. Pero siguro kung, tsaka yung family nila talaga, yung support system. Kasi, mahirap kapag, alam mo yung, kahit, yung parang maraming nagda-down sa'yo, kahit pasabihin mo hindi yun ang katotohanan. Pero kapag manina rin kasi ang mental health, tapos hindi, na parang walang support sa'yo, tapos hindi ka, parang feeling mo, wala ka ng kampi, mga gano'n, di ba? Yun. Andyan talaga, yung mga tao talagang, hindi ko alam kung bakit talaga maiwasan. Hindi ko maiwasan. I don't know why there are people na gano'n. Hindi ko rin alam po. Pero, sabi ko, sana gano'n. Wala tayong mga negative. Oo, wag na tayong mag-spread yan. Ang pangit. Especially na wala naman sa kanilang ginagawa yung tao eh. Like, di naman masisira buhay nila dahil sa post na to. Ganun. I don't know. Kasi kahit saan. Oo, kahit ano talaga. Basta nag-scroll ako, parang kahit gusto ko lang ng positivity, yung basa kang negative. Kahit hindi related sa kalingap. Even sa mga... In general. Sa social media na. Even celebrities. Celebrities, ang dami nangingalam. Hindi naman. Hindi mo naman kilala yung tao, pero post ko din. Oo. Mga naniniwala lang sa rumor. Yan, mag-spread tayo ng kindness, guys. Yes, sa K-Vibes.
Goodbye! Siyempre. Ang galing naman! Ganito talaga, guys. Grabe. Tsaka feeling ko lahat naman nagtatry ng best, di ba? Especially yung mga tinutulungan, mga beneficiaries, even sila Kalinga Prab, sila Ate Jack. We are all trying our best na kung ano yung, kumbaga, pagbigay ng, alam mo yun, yung pakita, dapat tayo maging model, di ba? Maging inspiration, mag-encourage ng iba. So, wag nating, alam mo yun, kung wala tayong magandang ambag, isayin na lang. Bilhin mo na lang. Oo, kasi hindi porket, hindi dahil, parang kunwari, strong sila kayo, di ba Kuya Rab? Hindi porket strong kayo, ibig sabihin, hindi kayo na, alam mo yun, naapektuhan kahit paano. Nakaka-apekto kahit paano. Pero, ano yun, hindi sabihin porket strong, valid na anihin natin. Diba? So, ayun. Yes. Ang gandang reminder lang din na huwag po tayo masyadong mag-hate ba? Saka tayo, hindi rin lang tayo hindi kasi nangyayari talaga yung social media din. Saka, third time siya talaga mga recent na mga issues and everything. Isa na exhausting din kaya kung minsan ako din nato nagbabasa. Pero may times na hindi mo may iwasan. Oo, baka sila labas din siya lang talaga. Part ulit pa. Nakakaawa din kasi yung taong binabas nyo, yan, reality yan na tunay na tao yan. Oo, yun nga eh. Tunay na tao po yan, hindi yan yung Hindi yan nag-acting lang. Hindi yan robot. Human. Same nyo yan. May iniisip yan, nag-overthink din Mga yan. problema din. May problema din. Hindi siya yung akala mo, united mo, very happy person. Hindi mo alam sa likod ng camera. Hindi mo alam kung ano nangyayari behind the camera, guys. So let's spread love. Yan ang importante. Spread love. Love talaga. Joey. Joy in my heart. Favorite na dapat. Ay, ganyan pag nanay, guys. Nagsisingit yung ang anak. ang mga kakantahin na niyan, mga kanta sa pangbata. Joy. Yan ang gusto natin. Joy. Joy. Maging tulad lang tayo ni Rabay, madaldal lang, masaya. Happy lang ganyan. Oo, maging alam yun. Walang binabash, di ba? Maging masaya na Kasi lang mas maganda tayo. ang buhay kapag good vibes, diba? Mas maganda ang buhay kapag mas pinipili natin ipasok sa buhay natin is yung positive. Positivity. Kasi kung lagi tayong negative, ang tingin natin sa taong sama lagi. Lahat negative. Paano na? Ikaw na yung problema niya. Hindi lang makaka-apekto ka, pati ikaw ma-apektuhan yan. Hindi mo na mapapansin siguro. Ikaw na yung problema, guys. Saka parang tiring din nun. Oo. Ang tiring sa life mo na parang you always spread negativity. Parang, I don't know, ano nag-gain mo ba dyan? Hindi ko nga alam. Totoo. Ano ba yun? Psychologically, ano ba? Sabay tayo. Meron yung meron yung childhood trauma. Gabi talaga, childhood trauma. Diyan kasi nagsisimula yung childhood. Kaya, topic natin, childhood trauma. Kaya sa mga nanay dyan, talagang iwasan niyo yung mga inaan niyo sa anak niyo. Like, huwag niyo masyadong higpitan. Ay, gagawin. May pinaparating to kay ma'am. Uy! Papa, mama, may sinasabi na sa bagong. May pinaparating ka ka lang maganda. Ay, ano ba? Ay, ito. Dapat tayo kayo. Saka ano ba? Saan ba tayo? Yun lang. Basta yun nga, love. Spread love, spread joy, Spread joy. positivity, happiness. Lahat yung spread guys, wag lang yung hate. May ano yan sa site. Ayun naman, sige na, sabihin mo na. Meron kasi nga sa site, merong, may theory, yung hierarchy of needs. So, kasama dun yung money, kasi yung safetyness, ganyan. Pero, most of all, andun, sa pinakatuktok, andun yung parang joy na, may tawag dun nalimutan ko lang. Pero siya yung joy na pinili mo na maging masaya ka. Hindi siya yung joy na parang darating lang sa'yo na may nangyari, ganyan. Pero it's parang choice mo na tingnan mo yung positivity compared sa negativity. So, pag wala ka pa dun, parang same na rin siya as pagiging immature, ganun. Pero pag nagpunta ka na sa point na yun na mas pinipili mo maging positive kaysa negative, yan, din mo na mararamdaman yung adulthood. Ay, natutunan talaga siya. May pinapatunayan. Hindi ko po ito isang psych subject. Kaya ka nang Nasa school. Kasi school pala. Grabe naman yan. Prof, hindi na sabi, look on the bright side. yeah. True. Very true. Kaya, ayun, wag ko tayo mag-spread ng mga comment kasi mga nababasa na Nakarating na naman. tayo dito sa From motherhood to comments real quick. Hindi ko nga alam eh. Kasi, Ito din eh. ikaw talaga. Ako talaga. so yun. And that's it. Ayan, feeling ko yan. Okay na ba tayo? Yes, Oo, that's okay it. pa So, ba? syempre,
Yan, papasalamatan natin sa Ate Jack Ate para Jack. sa time. Yes. Time, yes. You're welcome and thank you din sa pag-invite sa akin. And happy rin ako mag-contribute sa Kaling of Vibes channel. Yes, Yun. yun naman talaga. So, yun. Don't forget to spread love, ha? At kaya mo daw sabihin mo. Akala ko na to like, subscribe. Ano ka, ando na nga eh. Hindi ba ko na masabi? Hindi ko alam. So, yan. Bali natin, i-comment nyo lang po kung ano yung mga thoughts nyo and yung mga gusto nyong i-topic namin and syempre yung gusto nyong next guest namin. Oo. Leave ng comments lang. And sa mga hindi pa nakakapanood ng episode 1 and 2, And 3, panoodin nyo. kinakalimutan ko naman yun. 3 ang baba na ng views. Sorry. Yan. Ay, panoodin nyo yung episode 1, 2, and 3. Yan. And mag-subscribe and follow kayo sa mga other namin sa social media. Social media. Wait. Tulog ng baby namin. Thank you for watching. Please like. Share. And subscribe! Yeah! Bye-bye! Bye-bye!